Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jose Reyes, isang doktor na may espesyalisasyon sa pangangalaga ng kalusugan ng ating mga nakatatandang kababayan. Mahigit 3 dekada na po aking karera ang inilaan ko sa pagtulong sa mga kalalakihang senior na harapin ang madalas ay komplikadong yugto ng pagtanda, sexualidad at pangkalahatang kalusugan. Ngayon, nais ko pong talakayin ang isang bagay na halos lahat ng lalaki ay ginagawa, ngunit iilan lang ang tunay na nakakaunawa sa mga posibleng panganib nito, lalo na habang sila ay nagkakaedad. Ang tinutukoy ko po ay ang masturbasyon o sariling pagpaparaos. Linawin ko lang po, hindi ang mismong gawain ang problema. Subalit may 4 na partikular na pagkakamali, lalo na kung ginagawa sa umaga, na maaaring unti-unting makapinsala sa inyong sirkulasyon, mga ugat, pandaman, nerves, at maging sa inyong puso nang hindi ninyo namamalayan kung bakit. Si Mang Lito po ay 70 anyos nang mangyari ito. Nag-iisa sa kanyang silid madaling araw tulad ng dati niyang ginagawa. Akala niya'y isa lang itong simpleng ritual na nakasanayan na niya ng maraming taon. Kaunting ginhawa lang para simulan ang araw. Ngunit sa pagkakataong iyon, may nangyaring hindi inaasahan. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso, nanlabo ang kanyang paningin, at ilang sandali lang bumagsak siya. Pagdating ng mga paramedic, huli na ang lahat. Ang ikinamatay niya ay hindi ang mismong gawain, kundi kung paano at kailan niya ito ginawa. Sa ating talakayan, ngayon hihimayin ko ang mga panganib na ito. Ipapaliwanag kung bakit ang umaga ang pinakamapanganib na oras at mag-aalok ng mas ligtas at matalinong mga alternatibo para protektahan ang inyong kalusugan at buhay. Mamaya, ibabahagi ko rin ang partikular na oras kung kailan ang sariling pagpaparaos ay hindi lang ligtas, kundi tunay na makabubuti pa sa inyo. Simulan na po natin. Bago po tayo magpatuloy, kung nakikita ninyong makakatulong ang ganitong tapat at posibleng makapagliligtas buhay na impormasyon, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe at i-on ang notifications. Layunin ko pong magbahagi ng mga praktikal na payong pangkalusugan na partikular para sa mga kalalakihang edad 60 pataas, para tulungan kayong manatiling malakas, matalas ang isip at ligtas sa inyong pagtanda. Ngayon, dumako na tayo sa pinakadiwa ng usapan. Ano-ano itong 4 na mapanganib na pagkakamali sa masturbasyon na madalas gawin ng mga kalalakihan sa umaga, at bakit mas nakakasama ito sa inyong katawan nang hindi ninyo namamalayan? Hayaan ninyong isa-isahin ko ito para sa inyo. Unang pagkakamali, pagmamadali. Habang walang laman ang tiyan at kulang sa tubig ang katawan, hayaan ninyong ibahagi ko ang isang bagay na karamihan sa mga nakatatandang lalaki ay hindi pa naririnig, at ito'y nagdudulot sa kanila ng higit pa sa kanilang inaakala. Linggo-linggo may mga pasyente akong nakikita na sinisimulan ang kanilang araw sa parehong tahimik na ritual. Gigising sila ng maaga bago pa man gumalaw ang mundo. Hindi pa sila kumakain, wala pang naiinom na tubig, at ang kanilang katawan ay nag-a-adjust pa mula sa ilang oras na pahinga. Nang hindi nag-iisip, sinisimulan nilang pagbigyan ang sarili. Walang pag-uunat, walang nutrisyon, walang hydration. Isang sandali lang ng mabilis na ginhawa. Para sa kanila, ito'y walang malisya.
Ngunit sa kanilang nagkakaedad na puso, naninikip na mga daluyan ng dugo at marurupok na ugat pandama, ito'y isang tahimik na pananambang. Alam niyo po, pagkatapos ng edad 60, ang katawan ng lalaki ay hindi na kasing bilis makabawi tulad ng dati. Ang regulasyon ng presyon ng dugo ay nagiging mas maselan at ang sirkulasyon ay natural na bumabagal sa gabi. Madalas ang katawan ay gumigising na dehydrated at mababa ang asukal sa dugo. Kapag pinasigla ninyo ang sexual na pagnanasa sa ganyang kondisyon, bigla itong naglalagay ng diin sa inyong cardiovascular system. Tataas ang inyong heart rate, biglang maninikip ang inyong mga daluyan ng dugo at ang dugo ay mapupunta sa inyong balakang, gayong kailangan pa ito ng inyong utak at puso. Para sa ilang kalalakihan ito ay maaaring mauwi sa pagkahilo panghihina o palpitasyon ng puso. Para sa iba, mas seryoso ang kahihinatnan pagkahimatay biglaang pagbaba ng presyon ng dugo o kahit na mga problema sa puso. May isa akong pasyente, si Kapedro, noong nakaraang taon na bumagsak sa kanyang banyo ilang minuto lamang matapos makaraos. Akala niya ay inaatake siya ng panic. Ito pala ay isang transient ischemic attack, isang babala ng stroke dahil lang hindi niya namalayan kung gaano kahina ang katawan sa umaga. Hindi ko po layuning takutin kayo. Layunin ko pong gisingin kayo sa isang simpleng katotohanan. Kailangan ng inyong katawan ng paghahanda bago ito isailalim sa stress, kahit pa-stress mula sa kasiyahan. Isang basong tubig, ilang magaang na galaw at kaunting pagkain ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Ito'y tungkol sa respeto. Respeto sa kahangahangang makina na nagdala sa inyo hanggang dito. Karamihan sa mga lalaki ay hindi ito napag-uugnay dahil walang nagsasabi tungkol dito. Ngunit panahon na para pag-usapan natin ito dahil ang pagwawalang bahala rito ay maaaring mga hulugan ng pagbabayad ng isang halagang hindi ninyo inaasahan. Ngayon, kung sa tingin ninyo ay nakakagulat na itong unang pagkakamali, hintayin ninyo ang pangalawa. Ito'y isang bagay na ginagawa ng milyon-milyong kalalakihan tuwing umaga gamit ang kanilang mga telepono at hindi lang nito naaapektuhan ang kanilang intimasya. Binabago nito ang takbo ng kanilang utak. Ikalawang pagkakamali, paggamit ng pornografiya bilang pampasigla sa umaga, araw-araw, maraming kalalakihan, bagamat maaaring hindi nila hayagang aminin ang gumagawa ng ganitong ugali. Gigising sila, kukunin ang kanilang telepono at bago pa man tumapak ang kanilang mga paa sa sahig, sila'y nag-i-scroll na, hindi sa balita, hindi sa mga litrato ng pamilya, kundi sa mga hayagang video, naghahanap ng mga hika na magpapasiklab sa kanilang pagnanasa. Sa loob ng maraming dekada, narinig ko ang mga lalaking nagsasabi, "Dok, bahagi lang ito ng aking umaga. Nakakatulong ito para maramdaman kong buhay ako." Ngunit ito ang madalas nilang hindi namamalayan kapag sinisimulan ninyo ang inyong araw sa ganitong paraan, lalo na araw-araw, gumagawa kayo ng isang bagay na mas mapanganib kaysa sa inyong iniisip. Hindi lang ninyo pinasisigla ang inyong katawan, nire-reprogram ninyo ang inyong utak. Hayaan ninyong ipaliwanag ko, kapag kayo ay higit sa 10 anyos na, ang inyong dopamine system, ang bahagi ng utak na responsable para sa gantimpala at motibasyon, ay nagiging mas sensitibo
at hindi na gaanong mapagpatawad. Kapag paulit-ulit ninyo itong inilalantad sa matinding erotikong nilalaman, lalo na sa umaga, ang inyong utak ay na-overload sa antas ng stimulasyon na hindi ito idinisenyo para harapin. Ang bugso ng dopamine na iyon ay maaaring masarap sa pakiramdam sa sandaling iyon, ngunit sa paglipas ng panahon, maaari itong mauwi sa pamamanhid o desensitization. Bigla ang tunay na intimasiya ay maaaring parang wala ng dating. Ang haplos ay maaaring maging mapurol. Ang pagmamahal ng kapareha ay hindi na kasing tindi ng dati. Maaaring tumugon pa rin ang inyong katawan, ngunit ang inyong isip ay nagiging diskonektado. May mga mabubuting lalaki na sa aking opisina ang nagsabi sa akin na hindi na sila nagaganyak sa kanilang mga asawa, hindi dahil nawala na ang pag-ibig, kundi dahil nasanay na ang kanilang utak na habulin ang bago mabilis at palaging matinding stimulasyon. At ang pinakamasaklap, hindi nila ito nakita o napansin. Akala nila'y isa lang itong walang malisyang video. Ngunit araw-araw, taon-taon, binago nito ang kanilang pagganyak, sinira ang kanilang kakayahang makipag-ugnayan at tahimik na ninakaw ang kanilang kumpiyansa. Kung sinisimulan ninyo ang bawat araw, baba-araw sa ganitong ugali, hinihiling ko pong huminto muna kayo at pag-isipan ito. Ang ipinapakain ninyo sa inyong utak sa umaga ang humuhubog kung paano ito gagana buong araw. Piliin ang kapayapaan kaysa sa mga pixel. Piliin ang presensya kaysa sa pornografiya. Maaaring kakaiba ito sa simula, ngunit magpapasalamat sa inyo ang inyong isip at katawan. Karapat-dapat kayo sa koneksyon na tunay, hindi lang isang tama ng dopamine mula sa screen. At kung ito'y tumama sa inyong damdamin, hindi kayo nag-iisa. Ngunit ang susunod na pagkakamali ay maaaring mas ikagulat ninyo dahil wala itong kinalaman sa inyong pinapanood, kundi sa kung paano ninyo ipinoposisyon ang inyong katawan habang nararating ang rurok ng kasiyahan. Ang isang pagkakamaling ito ay maaaring tahimik na pumuputol sa inyong sirkulasyon tuwing umaga. Hayaan ninyong ipakita ko kung paano. Ikatlong pagkakamali, masturbasyon sa tensyonado o nakaupong posisyon na pumuputol sa daloy ng dugo. Ito iyong klase ng pagkakamali na parang napakaliit lang, kaya karamihan sa mga lalaki ay hindi ito pinag-iisipan. Ngunit sa aking mga taon bilang urologist, nakita ko kung paano ang simpleng ugaling ito na ginagawa ng tahimik sa likod ng mga saradong pinto ay unti-unting sumisira sa kalusugang sekswal ng isang lalaki. May pasyente ako dati, si Mang Isko, 74 anyos, matatag ang loob, may dignidad at namumuhay pa ring mag-isa. Sinabi niya sa akin na palagi niyang ginagawa ang parehong bagay tuwing umaga, uupo sa gilid ng kanyang kama, yuyuko, at mabilis na tatapusin ito. Walang pag-iisip sa postura, walang kamalayan sa tensyon, puro ugali na lang. Nang tanungin ko siya kung ano ang pakiramdam niya pagkatapos natigilan siya. Kamakailan, sabi niya, manhid, nabawasan ang pakiramdam. Mas matagal, hindi na tulad ng dati. Ang hindi niya namamalayan ay pinuputol niya ang sirkulasyon sa kanyang sariling balakang, iniipit ang mismong mga daluyan ng dugo
at ugat pandama na nagpapagana sa paninigas pakiramdam at maging sa kontrol sa pag-ihi. Kapag yumuyuko kayo, iniipit ang inyong mga hita at lumilikha ng tensyon sa inyong pelvic floor, lalo na araw-araw, naglalagay kayo ng pangmatagalang presyon sa mga mahahalagang bahagi tulad ng pudendal nerve at internal iliac arteries. Para sa mga mas batang lalaki, madalas mabilis makabawi ang katawan. Ngunit pagkatapos ng edad 60, ang inyong sistema ay nagiging hindi na gaanong mapagpatawad. Ang resulta pangangalay, nabawasang sensitibidad na antalang pagkarating sa rurok o mas malala pa, pamamanhid at pangmatagalang problema sa paggana. Nangyayari ito ng dahan-dahan tahimik, kaunting bawas sa pakiramdam dito, kaunting paninigas doon. At karamihan sa mga lalaki ay inaakalang ito'y dahil lang sa pagtanda. Ngunit ang totoo, mahalaga ang inyong posisyon. Ang masturbasyon sa masikip na kaupo o kuba na postura ay nagkakait sa inyong mga ari ng oxygen at dugo na lubos nilang kailangan para manatiling malusog. Sinusubukan ninyong gisingin ang kasiyahan, ngunit literal ninyong sinasakal ang daloy na nagbibigay daan sa kasiyahan. Sinabi ko sa pasyenteng iyon na baguhin lang ang isang bagay, humiga, suportahan ang kanyang balakang at panatilihing bukas ang pelvis. Sa loob ng ilang linggo, napansin niya ang mas mahusay na sensitibidad, mas relax na pagganyak at mas malalim na koneksyon sa karanasan. Minsan ang pinakamaliit na pagbabago ay maaaring magbago ng lahat. Karamihan sa mga nakatatandang lalaki ay hindi ito nalalaman. Walang nagtuturo nito. Ngunit mas mahalaga ito kaysa sa inyong inaakala. Ngayon kasing halaga ng daloy ng dugo, may isa pa akong pagkakamali na kailangan kong ipakita sa inyo, at ito'y hindi pisikal. Ito'y emosyonal. Dahil ang inyong pinaniniwalaan tungkol sa inyong sarili habang at pagkatapos ng sariling pagpaparaos ay maaaring tahimik na makapinsala sa inyong mga hormon sa inyong puso at maging sa inyong memorya. Manatili po kayo. Mas malalim ang epekto nito kaysa sa inaakala ng karamihan. Ika-4 na pagkakamali. Konsensya at kahihiyan sa umaga na nagpapataas ng cortisol. Ito marahil ang pinaka hindi nakikitang pagkakamali sa lahat. Gayunpaman sa aking mga taon ng pagtatrabaho sa mga nakatatandang lalaki, nakita ko itong nag-iwan ng mas malalim na mga peklat kaysa sa anumang pisikal na issue. Hindi ito tungkol sa kung paano kayo gumalaw. Hindi tungkol sa kung ano ang inyong pinapanood. Ito'y tungkol sa kung ano ang inyong nararamdaman pagkatapos. At para sa maraming kalalakihan, ang pakiramdam na iyon ay kahihiyan. Maraming nakatatandang lalaki, ang tahimik na pasan ang bigat na ito. Marahil ito'y nakaugat sa mga paniniwalang relihiyoso. Marahil sila'y pinalaki na tingnan ang sariling pagpaparaos bilang isang bagay na mali, mahina o marumi. O marahil ito'y ang tahimik na kalungkutan ng pagtanda, ang kawalan ng laman sa paggising ng mag-isa at sinusubukang makaramdam ng kahit ano, bago harapin ang isa na namang mahabang araw. Kaya kahit na anyang gawain ay nagdudulot ng ilang sandali ng ginhawa, madalas itong sinusundan ng isang bagay na mas mabigat paghusga sa sarili, pagsisisi, at isang boses sa loob na bumubulong
hindi mo sana ginawa. Ang gingimas ay ang hindi namamalaya ng karamihan sa mga lalaki ay ang emosyonal na paikot-ikot na ito ay higit pa sa pinsala sa inyong espiritu. Binabago nito ang inyong kimika. Ang bugso ng konsensya na iyon ay nagtitrigger ng pagtaas ng cortisol, ang pangunahing stress hormone ng katawan. At kapag ang cortisol ay tumataas sa umaga, hindi lang nito sinisira ang inyong mood. Pinipigilan nito ang testosterone, pinapataas ang inyong presyon ng dugo, pinapahina ang inyong immune system at nakakasagabal sa memorya. May mga lalaki na akong nakausap na nag-aalala tungkol sa pagiging makalimutin, brain fog, pagkapagod, kahit na erectile dysfunction, at sa maraming kaso, ang ugat ng lahat ng ito ay hindi nasasabing emosyonal na stress. Kahihiyan na nakatali sa isang perpektong natural na gawain. Ang inyong katawan ay nakikinig sa inyong mga emosyon. Kapag sinasabi ninyo sa inyong sarili na kayo'y marumi o mahina dahil sa paghahanap ng kasiyahan, ang inyong biyolohiya ay tumutugon ng may tensyon at pagiging toksiko. Ngunit kapag binibigyan ninyo ang inyong sarili ng pahintulot na makaramdam ng saya, maranasan ang koneksyon kahit sa inyong sarili, ang inyong katawan ay lumalambot, nagbabalanse ang mga hormone at nagsisimula ang paggaling. Karapat-dapat kayo riyan. Karapat-dapat kayo sa kapayapaan kahit sa inyong mga pribadong sandali. At walang lalaki ang dapat parusahan, emosyonal o hormonal, dahil sa pagsisikap na makaramdam muli na parang tao. Karamihan sa mga lalaki ay iniisip na kailangan nilang pumili sa pagitan ng paglilihim at kahihiyan. Ngunit may mas mabuting paraan. Isang paraan para igalang ang inyong katawan, pangalagaan ang inyong isip, at masiyahan pa rin sa intimasya ng walang takot o masamang epekto. At nagsisimula ito sa pag-alam kung kailan ito gagawin. Ang tamang oras ay hindi lang isang kaginhawaan. Maaari itong maging pagkakaiba sa pagitan ng paggaling at pinsala. Sa ilang sandali lang, ibubunyag ko ang eksaktong oras ng araw kung kailan ang sariling pagpaparaos ay nagiging hindi lamang ligtas, kundi tunay na kapaki-pakinabang para sa inyong kalusugan. Huwag ninyo itong palampasin. Ang tamang oras kung kailan ang sariling pagpaparaos ay nagiging nakakagaling, hindi nakakapinsala. Kung may isang tanong na madalas kong natatanggap mula sa mga nakatatandang lalaki, ito ay, "Doktor, kailan po ba ang tamang oras?" Matapos ang lahat ng ating napag-usapan, ang mga panganib ng pagmamadali sa umaga, ang pinsala ng konsensya, ang pinsala mula sa masasamang ugali. Ang tanong na iyan ay nagiging higit pa sa praktikal. Nagiging personal ito. Dahil ang tamang oras ay hindi lamang tungkol sa ritual. Ito'y tungkol sa pagrespeto sa ritmo ng inyong katawan, paggalang sa inyong enerhiya, at pagpili ng mga sandali na sumusuporta sa paggaling sa halip na stress. Kaya ito ang sinasabi ko sa aking mga pasyente ng malinaw at walang paghuhusga: ang pinakamagandang oras para sa sariling pagpaparaos pagkatapos ng edad sesta ay karaniwang sa hapon hanggang maagang gabi, kadalasan sa pagitan ng 4:07 p.m. at 7:00 p.m. Bakit sa mga oras na ito
Dahil sa oras na iyan ng araw, ang inyong katawan ay karaniwang gising na hydrated at nakakain na. Ang inyong puso ay nasa matatag ng ritmo at mas malakas ang sirkulasyon ng dugo. Ang mga antas ng cortisol na natural na tumataas sa madaling araw ay bumababa na. At marahil, ang pinakamahalaga, ang testosterone, ang inyong pangunahing hormone para sa pagnanasa at sigla ay natural na nagsisimulang tumaas muli sa mga oras na ito. Sa mga oras na ito, ang inyong nervous system ay karaniwang mas relax at mas malinaw ang inyong isip. Mas malamang na hindi kayo magmamadali o makokonsensya. Lumilikha ito ng perpektong panloob na kapaligiran para sa malusog na pagganyak, kasiyasyang pagpaparaos at mental na kalmado pagkatapos. Ang maaaring ikagulat ninyo ay kung gaano kaiba ang pakiramdam ng karanasan. Sa halip na tensyon o pagkaapurado may puwang para sa presensya. Sa halip na kahihiyan, may kapayapaan. Sa halip na pagbagsak, may pagpapanumbalik. Minsan may isang lalaki, si Mang Cesar, mga nasa huling bahagi ng kanyang 60s, na lumapit sa akin at sinabing pakiramdam niya ay diskonektado siya sa kasiyahan na parang sumuko na ang kanyang katawan dito. Pinag-usapan namin ang kanyang mga gawi at lumabas na pinipilit niya ito sa umaga ng tahimik at may stress. Hiniling ko sa kanya na subukan lang ang isang bagay, baguhin ang oras. Hintayin hanggang hapon. Gawin itong isang sandali ng pangangalaga, hindi isang paraan lang para makayanan ang araw. Ilang linggo makalipas, bumalik siya at ngumiti. Parang tao na ulit ang pakiramdam, sabi niya sa akin. Parang ako na ulit. Yan ang nais ko para sa bawat lalaking nakikinig nito. Dahil ang intimasya, kahit sa inyong sarili, ay hindi lang tungkol sa paggana. Ito'y tungkol sa dignidad, presensya, at pakiramdam na buhay muli. Kaya kung kayo'y nahihirapan nagtatanong o simpleng nabubuhay lang sa paulit-ulit na ritual, marahil ang pagbabagong kailangan ninyo ay wala sa mismong gawain, kundi sa tamang oras. Subukan ang pagbabagong ito at hayaan ang inyong katawan na ipakita sa inyo ang pagkakaiba. Hindi pa huli ang lahat. Para bawiin ang inyong kalusugan, isang tahimik na sandali sa bawat pagkakataon. Pangwakas na kaisipan, pagbawi sa intimasya, pagrespeto sa katawan. Sa puntong ito, marahil ay medyo naiiba na ang inyong pagtingin sa mga bagay-bagay. At kung ganoon nga nais kong sabihin ng malinaw, hindi kayo nag-iisa, hindi kayo sira, at tiyak na hindi kayo ang nag-iisang lalaki na higit sa 40 anyos na sinusubukang intindihin kung ano ang nangyayari sa likod ng mga saradong pinto. Mahigit 3 dekada na akong nakikinig sa mga lalaking tulad ninyo. Matatatag, may dignidad, pribadong mga individual na may daladalang mga tanong gawi at tahimik na takot na nahihiya silang sabihin ng malakas. At ang natutunan ko ay ito, gaano man kayo katanda, ang inyong pagnanais na makaramdam ng koneksyon, makaramdam ng kasiyahan, makaramdam na buhay. Hindi ito kailanman ganap na nawawala. Nagiging mas tahimik lang ito, mas komplikado at mas madaling mapinsala kapag binabaliwala natin ang sinasabi ng ating katawan. Pinag-usapan natin ngayon ang 4 na partikular na pagkakamali na madalas gawin ng mga nakatatandang lalaki pagdating sa masturbasyon sa umaga.
Hindi ito mukhang mapanganib sa una. Ang hindi pagkain ng almusal, panonood ng mabilis na video, maling pag-upo, kaunting konsensya. Ngunit sa paglipas ng panahon, naiipon ang maliliit na bagay na ito. Binabago nito ang inyong mga hormone. Sinasakal nito ang inyong sirkulasyon. Binabago nito ang hugis ng inyong utak at pinapababa ang inyong kumpiyansa habang sinasabi pa rin ninyo sa inyong sarili, wala lang yan. Pero malaking bagay po yan. Dahil ang inyong kalusugan ay malaking bagay. Ang inyong puso, mga daluyan nga dugo, mga ugat pandama, mga hormone, lahat ng ito ay mas mahalaga ngayon kaysa dati. Habang tayo'y tumatanda, bawat maliit na desisyon ay nagkakaroon ng bigat. Hindi ito dapat katakutan. Ito'y dapat igalang. Karapat-dapat diyan ang inyong katawan. Karapat-dapat kayo riyan. At ito ang bahaging nais kong pinakamatandaan ninyo, hindi ito nangangahulugang isusuko na ang kasiyahan. Nangangahulugan ito ng mas matalino at maingat na pagpili nito sa tamang oras, sa tamang paraan. Hindi bilang isang lihim, hindi bilang isang saklay, kundi bilang isang sandali ng pagrespeto sa sarili. Kaya ko ibinahagi ang tamang oras para sa sariling pagpaparaos, hapon hanggang maagang gabi. Kung kailan handa ang inyong katawan, matatag ang inyong puso at kalmado ang inyong isip. Isang oras kung kailan ang gawain ay sumusuporta sa paggaling, hindi sa pinsala. Kung ginagawa ninyo ang dati ninyong ginagawa at nagtataka kung bakit iba na ang pakiramdam ngayon, alam na ninyo. At ngayon, nasa inyo na ang kapangyarihang baguhin ito. Dahan-dahan, tahimik, ngunit may layunin. Isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko at ibinabahagi sa aking mga pasyente ay ito. Ang tunay na lakas sa ating mga huling taon ay wala sa pagtanggi sa ating mga pangangailangan. Ito'y nasa malalim na pag-unawa sa mga ito at pagtugon ng may karunungan at pagmamahal sa sarili. Dinala kayo ng inyong katawan sa buong buhay ninyo. Ang pag-aaral na makinig sa nagbabago nitong wika ay isa sa pinakamalalim na gawain ng pangangalaga sa sarili na maaari ninyong gawin. Sana po ay nagbigay ito ng linaw sa inyo. Sana'y nagbigay ito sa inyo ng pahintulot. At higit sa lahat, sana'y pinaalalahanan kayo nito na kayo'y isang lalaki pa rin na may mga pangangailangan, may halaga, at may karapatang maging komportable sa inyong sariling balat kahit ngayon. Marahil, lalo na ngayon. Kaya dalhin ninyo ang inyong natutunan ngayon at hayaan itong gumana para sa inyo. Kung ang mensaheng ito ay tumagos sa inyong kalooban, mangyaring ikonsidera ang pag-subscribe para sa higit pang nilalaman na partikular na idinisenyo para sa mga kalalakihang nag-aalaga ng kanilang kalusugan sa kanilang ika-80 pataas. Ang inyong kalusugan, ang inyong boses, at ang inyong dignidad ay lubos pa ring mahalaga. Kung kasama ko pa rin kayo at natututo, i-type ang patuloy pa rin akong natututo sa mga komento sa ibaba. Ipaalala natin sa isa't isa na ang paglago ay hindi natatapos sa edad. Nagsisimula lang itong magkaroon ng mas malalim na kahulugan. At pakiusap, ibahagi ang impormasyong ito sa mga kamag-anak o kaibigan na maaaring makinabang din dito. Lahat tayo ay tumatanda, ngunit hindi natin kailangang gawin ito ng mag-isa o ng tahimik.